Ikaw ba ay may sakit? Ikaw ba ay may dinaramdam? O maaaring ang buhay mo ay nasa bingit ng kamatayan? Ang mga bersikulong ito ay may layuning magpagaling sa iyo, panghawakan ng mga salita ng Diyos na mapapakinggan dito. Dahil sinabi ng Ama na hindi babalik sa Kanya ang Kanyang mga salita na walang bunga. Isasagawa nito ang Kanyang layunin kung bakit ito ipinadala. Pakinggan ng paulit-ulit ang mga bersikulong ito ng may pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. Exodus 23, versikulo 25. Sambahin niyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman. Isayas 53, versikulo 4 at 5. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Jeremias 17, versikulo 14. Yahweh, pagalingin mo ko, at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ko, at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Mga awit 73, versikulo 26. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Kawikaan 16, versikulo 24. Ang matatamis na salita ay parang pulot pukyutan, nakakapagpasaya at nakakapagpasigla ng katawan. Jeremias 30, versikulo 17. Ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ko ang iyong mga sugat. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil, ang Zion na walang nagmamalasakit. Jeremias 33, versikulo 6.
Narito, dadalhan ko ito ng kalusugan at kagalingan. At pagagalingin ko sila at magpapahayag ako sa kanila ng kasaganaan, ng kapayapaan at katotohanan. Job 5:17-18. Mapalad ang taong itinutuwid ng Diyos ang pag-uugali. Kaya huwag mong masamain ang pagtutuwid ng makapangyarihang Diyos sa iyo, sapagkat ang kanyang mga sinusugatan ay kanya ring ginagamot, at ang kanyang sinasaktan ay kanya ding pinagagaling. Marcos 5:34. Sinabi ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa. Gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo." Lucas 8:50. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lang at gagaling siya." Pahayag 21:4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at pagpapahirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Mga awit 41, versikulo 1-3. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. Buhay niya'y iingatan. Si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak. At doon sa bayan niya'y ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Mga awit 107, versikulo 20. Sa kanyang salita, sila'y nagsigaling, at iniligtas niya sila sa kamatayan. Lucas 6, versikulo 11. Sinikap ng lahat ng tao roon na mahipo siya, dahil may kapangyarihang nagmumula sa kanya na nakapagpapagaling sa lahat. Mateo 14, versikulo 14. Pumunta si Jesus sa baybayin at nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila. Pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Lucas 9, versikulo 11. Sinundan siya ng mga tao nang malaman ito, at malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Nagsalita siya at
sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Gawa 28, versikulo 27. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, tinakpan ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi, makakakita sana ang kanilang mga mata, makakarinig ang kanilang mga tenga, at makakaunawa ang kanilang mga pag-iisip. At magbabalik loob sila sa akin, at sila'y aking pagagalingin, sabi ng Panginoon. Mga awit 119, versikulo 107. Ako'y lubos na nagdadalamhati. Muli mo akong buhayin, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Gawa 10, versikulo 38. Alam niyo kung papaanong si Jesus na taga Nazaret ay pinahirapan ng Diyos ng banal na espiritu at ng kapangyarihan. Siya ay naglilibot na gumagawa ng mabuti. Pinagaling niya ang lahat ng mga pinapahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Mateo 13, versikulo 15. Ito ay sapagkat ang mga puso ng mga taong ito ay matigas na. Nahihirapan ng makinig ang kanilang mga tenga. Pinikit na nila ang kanilang mga mata. Kung hindi ay baka makakita pa ang kanilang mga mata at makarinig ang kanilang mga tenga. Baka makaunawa pa ang kanilang mga puso at manumbalik sila at aking pagagalingin. Mga awit 6, versikulo 2. Ubos na ang lakas ko, ako'y iyong kahabagan. Pagalingin mo ko, mga buto ko'y nangangatal. Mga awit 41, versikulo 3. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang manghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Mga awit 41, versikulo 4. Sinabi ko, O Panginoon, nagkasala ako sa inyo. Maawa kayo sa akin at pagilingin ako. Mga awit 103, versikulo 2 at 3. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at namang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Kawikaan 3, versikulo 5 hanggang 8. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan.
Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang bighati, gagaling ang inyong sugat. Mga awit 147, versikulo 3. At ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Kawikaan 17, versikulo 22. Ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakakabuti sa katawan. Ngunit ang pagiging malulungkutin ay nagpapahina ng katawan. Santiago 5, versikulo 14. Meron bang may sakit sa inyo? Tawagin niya ang mga matanda sa iglesia upang siya ay kanilang ipanalangin at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Santiago 5, versikulo 15. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Unang Pedro 2, versikulo 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasay niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. 3 Juan 1, versikulo 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan. Kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Exodus 15, versikulo 26. Kung susundin niyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos, at gagawa ng mabuti sa aking paningin, at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng ipinadala ko sa mga Ehipsyo. Dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Isayas 41, versikulo 10. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Deuteronomio 32, versikulo 39. Alamin niyong ako ang Diyos,
Oo, ako lamang. Maliban sa akin, ay wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Wala nang makakapigil anuman ang aking gawin. Isayas 41, versikulo 10. O Panginoon, sa pamamagitan ng mga bagay na ito, nabubuhay ang mga tao. At nasa lahat ng ito, ang buhay ng aking espiritu. Kaya't ibalik mo ang aking lakas at ako'y buhayin mo. Narito, tiyak na para sa aking kapakanan, ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Isayas 57, versikulo 18 at 19. Sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan. At ang nagluluksay aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ng lahat, maging nasa malayo o nasa malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. Kawikaan 4, versikulo 20 hanggang 22. Anak, pakinggan mong mabuti ang ituturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan, kundi ingatan sa puso mo, sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sino mang makakasumpong nito. Mga awit 107, versikulo 19 hanggang 21. Sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon at iniligtas niya sila. Sa kanyang salita, sila'y nagsigaling at iniligtas niya sila sa kamatayan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahanga-hangang gawa sa mga tao. Mateo 10, versikulo 1. Tinawag niya at pinalapit ang kanyang 12 alagad. Pagkatapos, binigyan niya sila ng kapamahalaan upang magpalabas ng mga karumal-dumal na espiritu. Binigyan din sila ng kapamahalaang magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at lahat ng uri ng kalamdaman. Mateo 10, versikulo 35. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Mateo 10, versikulo 8. At pagalingin ninyo ang mga may sakit at linisin ninyo ang mga kitongin. Buhayin ninyo ang mga patay at magpalayas kayo ng mga demonyo.
Ang tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Mateo 4, versikulo 23. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Nagpagaling siya ng lahat ng uri ng sakit at panghihina ng katawan ng mga tao. Gawa 4, versikulo 30. Ipakita niyo ang inyong kapangyarihan. Loobin niyo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus na inyong banal na lingkod ay mapagaling namin ng mga may sakit at makagawa kami ng mga himala at mga kamangha-manghang bagay. Lucas 4, versikulo 18. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi. Lucas 10, versikulo 9. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Lucas 13, versikulo 12. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, malaya ka na sa iyong karamdaman. Mga awit 119, versikulo 50. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Lucas 8, versikulo 48. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka ng mapayapa. Isayas 58, versikulo 8. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa, at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Ikalawang Korinto 4, versikulo 16 hanggang 18. Dahil dito, hindi kami nanghihina. Subalit kung ang aming panlabas na katauhan ay nabubulok, ang aming panloob na katauhan naman ay binabago sa araw-araw. Ito ay sapagkat ang panandaliang kagaanan ng aming paghihirap ay magdudulot sa amin ng lalong higit na timbang ng walang hanggang kaluwalhatian. Hindi namin isinasaalang-alang ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay nga na nakikita ay pansamantala,
Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Marcos 10, versikulo 52. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Umuwi ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus sa daan. Mangangaral 3, versikulo 1 hanggang 3. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pupubunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Isayas 53, versikulo 4 at 5. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Jeremias 17, versikulo 14. Yahweh, pagalingin mo ko at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ko at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Mga awit 73, versikulo 26. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Kawikaan 16, versikulo 24. Ang matatamis na salita ay parang pulot pukyutan, nakakapagpasaya at nakakapagpasigla ng katawan. Jeremias 30, versikulo 17. Ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ko ang iyong mga sugat. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil, ang Zion na walang nagmamalasakit. Jeremias 33, versikulo 6. Narito, dadalhan ko ito ng kalusugan at kagalingan, at pagagalingin ko sila at magpapahayag ako sa kanila ng kasaganaan, ng kapayapaan at katotohanan. Job 5, 17
at 18. Mapalad ang taong tinutuwid ng Diyos ang pag-uugali. Kaya huwag mong masamain ang pagtutuwid ng makapangyarihang Diyos sa iyo, sapagkat ang kanyang mga sinusugatan ay kanya ring ginagamot, at ang kanyang sinasaktan ay kanya ding pinagagaling. Marcos 5, versikulo 34. Sinabi ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa. Gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo." Lucas 8, versikulo 50. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lang at gagaling siya." Pahayag 21, versikulo 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at pagpapahirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Mga awit 41, versikulo 1 hanggang 3. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. Buhay niya'y iingatan. Si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak. At doon sa bayan niya'y ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Mga awit 107, versikulo 20. Sa kanyang salita, sila'y nagsigaling, at iniligtas niya sila sa kamatayan. Lucas 6, versikulo 11. Sinikap ng lahat ng tao roon na mahipo siya, dahil may kapangyarihang nagmumula sa kanya na nakapagpapagaling sa lahat. Mateo 14, versikulo 14. Pumunta si Jesus sa baybayin at nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila. Pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Lucas 9, versikulo 11. Sinundan siya ng mga tao nang malaman ito, at malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Nagsalita siya sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos, at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Gawa 28, versikulo 27. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, tinakpan ang kanilang mga tenga
ay pinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi, makakakita sana ang kanilang mga mata, makakarinig ang kanilang mga tenga, at makakaunawa ang kanilang mga pag-iisip. At magbabalik loob sila sa akin, at sila'y aking pagagalingin, sabi ng Panginoon. Mga awit 119, versikulo 107. Ako'y lubos na nagdadalamhati. Muli mo akong buhayin, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Gawa 10, versikulo 38. Alam niyo kung papaanong si Jesus na taga Nazaret ay pinahirapan ng Diyos, ng banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Siya ay naglilibot na gumagawa ng mabuti. Pinagaling niya ang lahat ng mga pinapahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Mateo 13, versikulo 15. Ito ay sapagkat ang mga puso ng mga taong ito ay matigas na. Nahihirapan ng makinig ang kanilang mga tenga. Pinikit na nila ang kanilang mga mata. Kung hindi ay baka makakita pa ang kanilang mga mata at makarinig ang kanilang mga tenga. Baka makaunawa pa ang kanilang mga puso at manumbalik sila. At aking pagagalingin. Mga awit 6, versikulo 2. Ubos na ang lakas ko. Ako'y iyong kahabagan. Pagalingin mo ko. Mga buto ko'y nangangatal. Mga awit 41, versikulo 3. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Mga awit 41, versikulo 4. Sinabi ko, O Panginoon, nagkasala ako sa inyo. Maawa kayo sa akin at pagilingin ako. Mga awit 103, versikulo 2 at 3. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at namang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Kawikaan 3, versikulo 5 hanggang 8. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang bighati,
gagaling ang iyong sugat. Mga awit 147, versikulo 3. At ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Kawikaan 17, versikulo 22. Ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakakabuti sa katawan. Ngunit ang pagiging malulungkutin ay nagpapahina ng katawan. Santiago 5, versikulo 14. Meron bang may sakit sa inyo? Tawagin niya ang mga matanda sa iglesia upang siya ay kanilang ipanalangin at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Santiago 5, versikulo 15. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Unang Pedro 2, versikulo 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. 3 Juan 1, versikulo 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan. Kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Exodus 15, versikulo 26. Kung susundin niyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos, at gagawa ng mabuti sa aking paningin, at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng ipinadala ko sa mga Ehipsyo. Dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Isayas 41, versikulo 10. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Deuteronomio 32, versikulo 39. Alamin niyong ako ang Diyos. Oo, ako lamang. Maliban sa akin, ay wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Wala nang makakapigil anuman ang aking gawin. Isayas 41,
versikulo 10. O Panginoon, sa pamamagitan ng mga bagay na ito, nabubuhay ang mga tao. At nasa lahat ng ito, ang buhay ng aking espiritu. Kaya't ibalik po ang aking lakas at ako'y buhayin mo. Narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Isayas 57, versikulo 18 at 19. Sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan. At ang nanduluksay aking aaliwin. Gibigyan ko ng kapayapaan ng lahat, maging nasa malayo o nasa malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. Kawikaan 4, versikulo 20 hanggang 22. Anak, pakinggan mong mabuti ang ituturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan, kundi ingatan sa puso mo, sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sino mang makakasumpong nito. Mga awit 107, versikulo 19 hanggang 21. Sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon at iniligtas niya sila. Sa kanyang salita, sila'y nagsigaling at iniligtas niya sila sa kamatayan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahanga-hangang gawa sa mga tao. Mateo 10, versikulo 1. Tinawag niya at pinalapit ang kanyang 12 alagad. Pagkatapos, binigyan niya sila ng kapamahalaan upang magpalabas ng mga karumal-dumal na espiritu. Binigyan din sila ng kapamahalaang magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at lahat ng uri ng karamdaman. Mateo 10, versikulo 35. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Mateo 10, versikulo 8. At pagalingin ninyo ang mga may sakit at linisin ninyo ang mga kitongin. Buhayin ninyo ang mga patay at magpalayas kayo ng mga demonyo. Ang tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyo walang bayad. Mateo 4, versikulo 23. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Nagpagaling siya
ng lahat ng uri ng sakit at panghihina ng katawan ng mga tao. Gawa 4, versikulo 30. Ipakita niyo ang inyong kapangyarihan. Loobin niyo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus na inyong banal na lingkod ay mapagaling namin ng mga may sakit at makagawa kami ng mga himala at mga kamangha-manghang bagay. Lucas 4, versikulo 18. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi. Lucas 10, versikulo 9. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Lucas 13, versikulo 12. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, malaya ka na sa iyong karamdaman. Mga awit 119, versikulo 50. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Lucas 8, versikulo 48. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka ng mapayapa. Isayas 58, versikulo 8. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Ikalawang Korinto 4, versikulo 16 hanggang 18. Dahil dito, hindi kami nanghihina. Subalit kung ang aming panlabas na katauhan ay nabubulok, ang aming panloob na katauhan naman ay binabago sa araw-araw. Ito ay sapagkat ang panandaliang kagaanan ng aming paghihirap ay magdudulot sa amin ng lalong higit na timbang ng walang hanggang kaluwalhatian. Hindi namin isinasaalang-alang ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Marcos 10, versikulo 52. Sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus sa daan.
Mangangaral 3, versikulo 1 hanggang 3. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pupulot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo.